Welcome back mga kawala. So nandito tayo, ano oras ngayon? 7:40 or 7:30. Nandito ulit tayo sa Comrade Fitness. Grabe ang traffic sa Lipa. Well actually, hindi naman masyado. Or nasanay na lang tayo. Nakasanayan na lang din siguro yung traffic. Natuto tayo mag-adjust. Ganun naman talaga. So yan, ito ang Comrade Fitness. Yan. Speaking of speaking of mga nasanay tayo sa hirap. Miss na namin si Rufy. May aso dyan dati. Ano nga ba siya? Chihuahua ba yon? Basta maliit na aso. Lumalabas siya dyan sa bubong. Nawala daw, sabi nung owner. Parang dinala ata nila somewhere, tas nawala siya dun. Dito namin niloloko sarili namin. Kasi after namin dyan, kakain din kami ng masarap. Pero healthy kami. Yun naman talaga ang point. Ma-enjoy natin, ma-maximize natin ang buhay. Mas masarap kumain, mas masarap mag-travel nang alam mong hindi ka nahihirapan or walang kapalit na hirap. Unahin na natin yung hirap dito. So, yun, makikita tong Comrade nasa nasa Balintawak. Tama ba? Balintawak, tapat lang ng TM Calao School. Masaya, kakaiba kasi ang kung hindi kayo familiar sa CrossFit, Google nyo. Hindi, masaya. Actually, ang pinakamasaya sa CrossFit is yung or functional fitness ang tawag nila dahil naka-trademark ang CrossFit na word. Ang masaya sa kanya is yung sabihin na natin community, lahat naman ng gym sinasabi community. Pero dito kasi sa CrossFit kasi iba yung community niya kasi pare-parehas talaga kayo ng ginagawa, sabay-sabay niyong ginagawa yung workout. So, may aspect siya ng competitiveness, mai-inspire ka sa mas malakas sa'yo. Kasi syempre makikita mo possible naman pala yun na mabuhat yung ganong kabigat, hindi na ka mamatay. Or may-inspire ka din ng mga bagong ka-join lang kasi nakikita mo yung yung effort nila to learn and to grow, na parang hindi ka makakampante kasi parang shit, aabutan ako nito mamaya, mas mabigat na yung binubuhat nito sa akin. Pero aside from that, ang pinaka pa rin talaga is sarili mo, kalaban mo ang sarili mo. Yan, maganda yung masarap sa pakiramdam yung makikita mo na bumibigat na yung nabubuhat mo, lumalakas ka na, yung mga movements na hindi mo nagagawa dati, unti-unti mo nang nagagawa ngayon. And sabay-sabay nyong dinidiscover yon or sabay-sabay kayo ng mga kasama mo sa CrossFit. Pare-pares kayo ng journey. Kaya masaya sa Comrade Fitness. Pwede kayo mag-drop in free ang first session, first class, free yan para ma-testing nyo muna. Huwag kayong mai-intimidate nung mga movements kasi may mga scaling down siya. Paano ko ba maganda example? Halimbawa, yung pull-ups. Yung pull-ups hanggang ngayon hindi ko pa nagagawa. 1 year na ako, hindi pa ako nakapag-strict pull-ups. So mahirap siya. May scale down siya. Pwedeng ang ibigay sa'yo is may tungtungan ka, or pwedeng sa ring rows ang tawag nila, may aparatus na gagamitin mo din yung movement. Same muscle ang na-trigger niya. Mas madali siyang gawin. Siya, beginner friendly. Hindi lang Comrade Fitness, hindi lang siya for CrossFit. Meron din kaming area dito para sa Bakal Gym. So pwede ka pa rin mag-bodybuilding dito. Hindi, pero alam naman na natin kung gaano kahalaga ang health. Tingin ko yung yung importance ng health kasi nare-realize natin usually when it's too late. Well, hindi naman it's too late, pero a bit late, sabihin na natin. So, kumbaga nare-realize natin yung importance ng health kapag may masakit na or may kailangang bayarang malaki. Kailangan natin mismo ng mas conscious effort at saka mas sensitive, sabihin natin dun sa mga small habits natin na hindi natin napapansin. Kasi actually yun yung nagko-compound yung effect sa pagtagal. Tapos yun din yung hindi natin napapansin na nagagawa pala natin. Kung gusto natin mag-shift ng natin lifestyle, pwede natin gamitin yon yung element ng
hindi napapansin, yung mga nagagawa nating small things na hindi natin napapansin. Ibig sabihin kasi meron din tayong mga pwedeng gawing small things na hindi natin mapapansin na ginagawa pala natin sa araw-araw. Like, sabihin na natin mag-start ka lang ng mag-start ka lang ng yung walking. Halimbawa, sabihin natin papunta sa building nyo, nasa third floor kayo, i-stairs mo na, 'di ba? O kaya halimbawa na lang nasa mall ka, i-target mo na lagi kang mag-park sa medyo malayo para at least may ka, 'di ba? Ilang steps din 'yun. Tapos yan, sabihin natin sa SM, yung stairs sa SM, kaysa maghihintay ka, sayang oras mo maghihintay ka sa elevator. Sabihin na natin lahat ng mga material things na meron ka ngayon or kaya mong makuha, hindi mo mamamaximize yung pagkaka-enjoy mo sa kanya kung hindi ka healthy. So halimbawa, kaya mong mag-Korea o Japan, sabihin natin, actually isa sa notorious ang Japan dito, stairs, 'di ba? Or hindi lang stairs yung paglalakad mismo, sabi nila. So kaya mong pumunta sa Japan, may pera ka papunta ng Japan, pero hindi mo ma-enjoy kasi pagdating mo doon, itutulog mo na lang, gusto mo magpahinga na lang, tawag dito, nagmamadali kang makabalik sa hotel. O may pera ka, pwede kang kumain nito, yan, kaso hindi mo makain kasi bawal sa'yo. Diba? So yun, para sa akin, tingin ko ma-enjoy natin yung mga pinaghirapan natin. Mas lalo natin ma-enjoy 100% kung healthy tayo. At dahil dyan, nandito tayo sa Mexicanto dahil i-enjoy natin yung ating pinaghirapan kanina sa Comrade Fitness. Tara, tikman natin tong Mexicanto. Regular cheese lang po siya. Dito naman po may mozzarella po. Dito naman po may jalapeno. Yes po. Pag supreme po talagang double po. Kaya ko kaya to? Oo naman po. Hindi ko alam kung compliment yun, no? Sige po, isa nito nga beef. Supreme po. Compliment ba yun? Paano ko i-video nung habang nakain ako, tapos may reaction ako nung kung masarap ba yung food or ano, tapos yung mga owner nandun lang sa tabi mo. So nandito tayo sa Mexicanto, very chill lang na lugar. Nasaan na lang siya, harap lang ng bahay nila. Ayan, dito na yung food. Salamat po. Wow. Thank you, sir. Thank you po. Ang in-order natin yung Supreme buy one take one yan, 300 plus. Kasama na siya sauce, jalapeno, tapos yung cheese niya daw mozzarella kaysa sliced cheese kapag yung Supreme. Siyempre mas malaki. Meron palang calamansi. Saan to? Let's go. Dahil hindi natin ma-review yung food sa harap ng nung owner. Siyempre nahiya din tayo hindi pa tayo sanay magbigay ng reaction. So voice over muna natin ang reaction natin sa food. Tara. Masarap yung taco nila. Taco ba to? Birria ata. Basta yun, itong kinakain ko na to, masarap siya. Kuha niya yung lasa ng Mexican food. Kung halimbawa may cravings kayo para sa Mexican food, masasatisfy niya yung cravings na yon. Hindi ko sure kung sa iba ganito rin, pero ako personally parang naghahanap pa ako ng more cheese. Masarap sana yung may stretch. Medyo nag-expect tayo na may pool, alam niyo yon, yung cheese pool. Yung siguro part yun ng experience eh. So yung parang naghahanap siguro ko ng more cheese, and siguro konting konting cilantro pa. Cilantro nga ba tawag doon? Basta yung dahon niya, basta may distinct na lasa kasi yun sa yung Mexican food. So parang medyo naghahanap pa ako noon. Hindi naman sobrang dami, konting dagdag lang. Medyo pricey siya, pero understandable kasi ganun talaga ang mga Mexican food. Beef pa yung in-order ko, so medyo pricey talaga. Buy one get one pa. So papatak bawat isa ay nasa 150 plus ganyan. Overall niya pa rin is masarap. Yung marami, gusto ko yung gusto ko yung wrap. Ano ba to? Wrap ba to? Pita bread, taco. Basta yung wrap niya, gusto ko siya kasi parang sila mismo yung gumawa. Tapos yung beef
sobrang dami ng beef. Malaman siya actually. Yun yung consolation prize na nauntian ako sa cheese. Bawing-bawi naman sa beef. So kung makikita nyo dito, ang daming beef. So malaman siya. So overall para sa akin yung food ay 7/10. Yung 3 points ay napunta doon sa cheese, cilantro at saka yung presyo siguro. Yan. Pero overall masarap. Worth it dayuhin. Na-realize ko lang to na madamang ginagawa nyo sa parents nyo. Kasi ako rin ganun nga din yung sa parents ko, ganun din yung pananaw ko before. Na parang, kasi nga matanda na sila or tumatanda na, ang dami nating pinagbabawal sa kanila na gawin nila. Halimbawa, makita natin na nagwawalis sa harap. Sabihin natin, wag nyo nang gawin yan, ganyan. Baka madulas kayo, baka kung anong mangyari sa inyo, baka magkasakit kayo, maulanan kayo, maambunan, ganyan, mahamugan. Ayaw natin papuntahin sa palengke kasi baka maaksidente, mga ganyan. Syempre, nandun na tayo na possible nga naman mangyari yon. Paalalahanan pa rin natin sila. Pero ang point ko dito, na-realize ko lang based sa sarili kong experience and sa natutunan ko nung medyo naging concern nga ako sa health is yung muscle daw kasi natin ay namamatay or na babawasan, na uubos ang muscle kapag hindi to ginagamit. So parang counterintuitive. Wow, counterintuitive ba? Yun, tama ba yung term ko? Basta parang counterintuitive daw na dapat daw ay wag natin pagbawalan yung parents natin na gumalaw kasi kailangan igalaw natin yung mga muscles natin para yun nga, para sa longevity, para sa longevity natin and para sa longevity ng parents natin, lalo na kung halimbawa nasa pa lang yung parents nyo, halimbawa mga paano ko sabihin 40s kasi 38 na ako 37 na ako pala. So halimbawa, basta yung mga halimbawa yung parents nyo nasa 50s, ganyan, huwag nyo pagbawalan kasi mas maganda na na-exercise, nagagamit yung muscles nila. Huwag nyo pigilan ng parents nyo para mas mag-enjoy pa sila, para hindi sila manghina. Yan na siguro magandang ending para hindi mahirap i-edit, bigla na lang